dakilaan mo. Ito lagay ko yun. Ano ako, para maitapat ko sa magtuturo. Kasi para marinig. Yan nag-automatic eh, mama. Hindi, pagka naaalog siya na ko. Alam ko na sakit nito. Bagong cellphone daw. Pag gumaganong-ganon-ganon mo. Okay, naman eh, magbawit ka na. Ito natin ang ating aral sa Diyos. Kadakilaan. Isang Diyos. Sa Doon ka. Huwag kang maliit. ngayon at magpakailan. Diyos. Salamat mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, iyong karangalan. Ang pangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, iyong karangalan. Ang pangyarihan mo'y walang katulad.
Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Ang kanta, Panginoon, maraming salamat. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat. Lord, tuloy nga po, wala kang katulad po sa buhay namin. Amen. Amen. Nga po yung Panginoon. Lord, ikaw po yung Diyos sa buhay po namin, Panginoon. Ikaw po yung nag-iisa. Ikaw po yung Diyos ni Abraham, Panginoon, ni Noah, ni David, Panginoon. Yes, You are the Lord. God, yesterday, today, and forever. Amen, Lord God. God, you are the creator of everything. You are the Alpha and the Omega, Salamat po. the beginning and the end, the author and the finisher of our faith. Yes, O God. Lord, sabi mo, two or more three are gathered in your name. Doon ka po sa presensya, Panginoon. You are in the midst of us, Panginoon. You are welcome. You are most welcome. Ang salamat, Panginoon, sa presensya mo. Lord, humingi po kami ng kapatawaran, Lord. Amen, O God. Lord, sa mga pagkulang po namin, mga hindi po kanais-nais na rin nagawa sa isip, sa salita. Pagpatawad niyo po kami, Panginoon. Salamat po. Lord, muli, kami po ay nagpapasalamat po sa iyo, Panginoon. Sa pagbibigay niyo po ng grasya, araw-araw po, Panginoon. Sa pagbibigay niyo po, sa pagbibigay ng kalooban, na kami po ay makapagpunta ngayon, Panginoon. Makahatin po itong gawain. Salamat po, Panginoon. Lord, hiningi po namin, Lord. We pray, Lord, there will be healing in our land. Amen, Lord. Amen. Amen, Lord. Salamat po, Panginoon. Pray for peace, Lord. Yes, Amen, Lord. Lord. For instructions, O Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ikaw lang po nagbubukod tangi na pag magbigay ng kapayapaan po sa bansa. Salamat po, Panginoon. Lord, buhay niyo po. Pray, my God. Sa mga leaders po ng bansa na magkaroon Thank you, Lord. peace, O Lord. One, instructions, Love our O country. Panginoon. Pray, tinataas po namin yan, Panginoon. Ikaw lang po. Wala pong imposible sa iyo, Lord. Yes, O Lahat ng bagay po. Wala pong imposible. We declare it, Lord. Ganun din po, Panginoon. Tinataas po namin ngayon. Maraming kapatid sa panalangin. Si Ate Una, Panginoon, nagbibigay ng mensahe sa iyo. Salamat Huwag po. bigyan po siya ng inyong karunungan, Lord. Yes. Sa kanya, hindi po manggagaling po sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Guide her, O Lord. Continually bless her, O Lord. Protect her. Ganun din po sa po ng kanyang pamilya, O Lord. Bayan niyo po, Lord. Ano mo yung mga dadaanan niya po sa buhay ngayon. Tanggalin niyo po ng lahat, Lord. Yes. Remove the sword. Bigyan niyo po ng kapayapaan po sa isip niya, sa puso niya. Lord, all of this, we pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 Lord. Break time na. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Magandang gabi. Ang exhortation ko po ngayong gabi is about Hebrews 4:12. It is about the Word of God. As it says nga in John 1, na Mas maingay yata. Ito na lang. Okay lang yan. Liquid pa lang yan. Amen. Ang aking po exhortation tonight is about Hebrews 4:12. It says, "For the word of God," ito po ay sa King James Version, "For the word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit, and of the joint and marrows, and it is a discerner of the thoughts and intent of the heart." Sa Amplified Version is, For the word of God is living and active and full of power. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as a division of the soul and spirit, and both joints and marrows, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. Amen, Lord. Lord, bless us tonight, Heavenly Father. We give you praise, we give you honor. Yes, Let Lord. this exhortation, Lord God, give us wisdom, Lord, and let it be you alone who will be empowered, will be justified. And also, Lord, it will be you who will be glorified in these words, Lord God. In your name, we pray. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Okay. The Word of God, as it says, that it is living and active. Dito po, sa text na ito, is gina-justify that when the Word of God speaks, it is conviction and transformation of our heart. Kasi nga, di ba, in John 1:1, it says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So it means to say na whatever is the context of the Word of God, it is God. So para tayong, kumbaga, He is with us, siya yung nagko-correct sa atin by using His words. And the power of God's Word, it is living and active. It is produces real change. Amen. And those who receive it, and the two-edged sword expresses that the meaning of it, it's cut deeply and revealing the truth and exposing the sin of our heart. So kasi tayong ang Diyos lang po naman po ang omnipotent, omniscient, and all-knowing. We can deceive people around us, but we cannot deceive God with what's the intention of our heart. We might be saying, that's why there is a passage in the Bible that many will say, Lord, Lord, but He doesn't know them. He doesn't know those people that saying, Lord, Lord, because Lord always sees the intention of the heart. And for the dividing soul and spirit, this phrase is used because the soul and spirit are often difficult to separate. Kasi yung kaluluwa po natin at yung spirito natin, usually they are together. But most of the time, it should be the spirit within us must overcome the soul. Kasi yung soul po natin was dealing with our emotions. However, the spirit is the one communicating to our Lord Jesus Christ and does the transformation of our being. The soul of human is the emotion, while the spirit is yung ipinapahayag niya ang mga desire ng Panginoon. So, yun po yung pinaka-ano ng dividing soul and spirit. And for the judging the thoughts and intention, the Word of God acts like spiritual x-ray. It's exposed not only the action, but also the motives and the hidden intention. So, pati ang Word of God, when we are meditating it, and when it is also uttered on us, or when we hear it from the preacher, kaya maraming iba na
nasasaktan or merong ibang na-offend, and many will be empowered because how they perceive the Word of God. The Word of God is living and active as it says. So talagang real siya na pumapasok sa ating puso. Katulad ni Jesus na pumapasok sa ating puso kung pinapahintuluto natin siyang pumasok sa ating puso. So with His Word, He is coming into our senses. He is coming into our being. And also, He is coming in our spirit. Kasi ang communication ng ating Panginoon, as I always says, that it is within our spirit. And it should be the soul and the spirit must agree with each other. So they will decide if the soul wanted to go to heaven or they wanted to go to hell. Kasi ang soul po ang in between God and Hades. Kumbaga, yun po yung sa soul po sa tatlong persona po natin. Meron po tayong flesh, meron po tayong soul, and we have the spirit. Ito pong soul natin ang nasa battleground between sa evil and sa good. So, yun po din ang minamagnify ng ating Panginoon when we are keep reading and meditating His words. So, judging the thoughts and intentions. So, believers self-examine and rely their hearts with God's will. So kung lahat po ng gagawin natin, most efficiently, kung ang katulad lang po din ng mga prayers natin, when it is in God's will, most of it will be answered. The same thing with our doings. If our doings is in God's will, it pleases God. And most probably, lahat ng nakakapag-please sa Panginoon will not make us go to any troubles. There might be some trials, but we will always be victorious because God is with us. He will walk with us and He is always beside us. Kaya nga sabi dun sa Psalms 91 na He is our protector. There will be 10,000 will fall in your side, but you will never be struck down. So, yun po yung yung pagdadisect ko sa Word of God. So, the Word of God, in this context, is a living force that speaks and convicts and transforms. It is active that produces real change on those who receive it. And it is sharper than two-edged sword, meaning it cuts deeply, revealing truth and exposes sin. And dividing soul and spirit, na yun na nga is, it's so difficult to change. Ngayon, sa application po in our daily life, how can we apply Hebrew 4:12? First, engage with the scripture daily. We have to engage ourselves with reading of the Bible. And not only reading it, we have to meditate it day and night. Day and night, meditate the Word of God. Until it become one. We become one of the Word. Kasi yun naman talaga yung pinaka-thoughts pag nagbabasa tayo ng Bible. Hindi lang po yung nagbabasa lang tayo to gain knowledge, but to gain wisdom from it. The application of the Word of God in our life must be dapat makita, dapat na ma-expose yung wisdom natin sa sa pagbabasa ng Word of God. Kasi hindi mo isasabuhay yung binabasa mo, then you will just be a copper. Kumbaga marami, but you have to deal with it, yung sinasabi natin wholeheartedly, yung coming from the heart, hindi lang yung ginagawa. Kasi meron din tao na they follow, they do things, but it wasn't from the heart. Because God sees everything in us. It is like an x-ray. Kung ang x-ray nga, di ba, nakikita niya pati yung mga buto natin, nakikita niya lahat. So, ibig sabihin, wala tayong itatago. God see us through. Like a clear canvas. Wala tayong makahide sa Kanya. Allow God's Word to examine your heart. Be open to correction and conviction. The same thing po na yung Word of God, dapat inaalaw din natin yung sarili natin na ma-convict tayo and magkaroon din tayo ng corrections, because if we don't wanted to be corrected by the Word of God, then wala tayong ginagawang something na will glorify God. Because as it is, dapat while you are reading and meditating the Word of God, there must be something in you will be awakened, which is the glory of God within yourself. And for the third, use
it as a spiritual weapon. Just as Jesus used the scripture against Satan, we must wield it to stand firm in faith. So, yun po yung daily application when we are reading the word of God. So, for enhancing the reflection of Hebrews 4:12, meron pa po ako ditong another ito mas more na expoundment ng word. Kasi nga, as it says, quick and powerful, the word of God is not a lifeless. It's outdated, it is alive, dynamic, and full of divine authority. It has the power to transform lives, renew mind, and penetrates the deepest part of our being. So, ibig sabihin po, ang Panginoong Jesus, kasi I consider that the Word of God is God itself. So, pag inaalaw natin ang Word of God always in our life, then we are allowing also God in our life. So, the transformation of it is clear. Kasi yun yung focus ng pagbabasa ng, kasi di ba yun yung connection natin sa Kanya. How we connect God is through His words and through prayers. We communicate with Him through prayer and He answers us with His words. So, kung sometimes meron tayong mga hinihingi sa Panginoong Diyos na mga prayers natin, and we also use the Bible as our reference, then we will know the answers of our prayers because He will answer us through the Bible, which is living and active, and it is factful. Hindi lang po ito historical book, but it is a fact of way of living. It's been witnessed, lalo na yung New Testament, it is a living word that has been witnessed by many, na iba-ibang opinion, iba-iba ang pagkasulat, but isa lang ang context. Kasi ba, di ba, napag-aralan natin na ang gospel, it has four audience. So, it might be written in different perspective, but it is only having the same thoughts and the same meaning. So, ang pagkakaroon po ng meditation sa Bible day and night, it is a spiritual growth na para sa atin. At as I said, yung mga ano ng Panginoon, yung kanyang mga words is always that we have to give importance. Yun lang po kasi isang ano lang po. So, ang conclusion ko po is that the Hebrew 4:12 reminds us that God's word is not just a historical context, but a living force that actively works in our lives. It has a power to cut through deceptions, awaken our spirit, and transform our heart. Engaging with Scripture daily allows us to be powerful and guide us and convict us and strengthen us in the walk with God. Amen. So, meron pa po tayong meron mga related verses regarding dito. Meron tayong Jeremiah 17:10. It says, I, the Lord, search the heart that rests the mind, to give every man according to his ways and according to the fruit of his seeds. So, ibig sabihin, alam talaga ng Panginoon kung ano lahat ng meron tayo ng mga thoughts natin. Kasi nga, all-knowing God siya. So, yun lang po. Good. And gusto ko lang din i-expound that the Word of God in so many ways, kasi nagiging personal din itong Word of God in our daily living, lalo na sometimes in preaching. The Word of God, of the context of the Word of God, sometimes there are people there are leaders that use the Word of God to be, to use it as in a personal vendetta to others, because nakikita natin to with Padre Damaso. He will use the context of the Bible to shame people, to belittle people, because it was written and he was ordained by God, as he says. Because sometimes people who are having the thoughts that they are righteous, nagiging masyado na silang focus on their righteousness, that they forgot that they become self-righteous. However, God sees our heart, sees our intention, and He only relies on what we have in our heart.
not of what the words that we utters. So, yun na po yung yun po yung, kaya nga double-edged sword siya kasi it could also use for correction. Most probably, hindi probably, definitely, ang Word of God using for correction and conviction. However, some of the people na gumagamit nito, they are using it for their own vested motives. So yun lang po din ang downfall. Because there are people that they are using the Word of God for their own personal vested interest to manipulate people, to control people. Especially yung mga nasa malaking grupo na ng sekta, they are using the Word of God as if they are God who is giving the verdicts to each and every one of the members, which is not good. Kaya, yun lang po, as a Christian and as a believer, we have to be variants of the Word of God. Because if we will not be, then magiging kulto po tayo and we will be lured. Mapupunta po tayo sa, magkakaroon tayo ng, yung sinasabi natin, you will not receive the true glory of God when na-lured ka sa maling paniniwala at sa maling pag-expound ng Word of God. So, yun lang po. So, ang pinaka-message ko dito sa Word of God is that as a Christian, we have to meditate it day and night, and we have to use our whole heart that when we read the Word of God, it has to be within our soul and spirit that we will allow ourselves na magkaroon tayo ng conviction and transformation, not only reading the Bible for the sense of reading it, but we have to meditate it day and night and let it be na magrema siya sa atin, na magkaroon tayo ng transformation sa ating pamumuhay. Kasi faith without work is dead. The same thing with reading the Bible without doing what exactly the Bible says means nothing. So, yun lang po. Amen. So, nagkagalit ko inaan na tayo ng Holy Spirit na balikan yung mga nabasa mo sa Matthew. Diba, araw-araw tayo nagbabasa ng daily morning babasa ng Holy Bible. So, may nababalik na si Lord sa akin na binalikan ko yung mensahe about sa Matthew. So, sa pinabalikan kanina, habang nakasalukuyan fasting prayer, nakapaghanda agad tayo ng mag-i-exalt sa next. So, nakakilira na po yung mag-i-exalt, nakahanda na po. So, binalikan ko yung So, ibig sabihin, tumikilos ng Holy Spirit sa akin. Parang, sabi ko, sa kanilang, parang pumupunta yung mo, pero inaano ka talaga ng, kaya minsan nakakapag-share tayo ng mensahe sa Facebook. Kaya kanina. So, doon ko ulit naunawaan, talagang may rapture, dadarating ako kasi sa sinabi mismo ni Lord Jesus Christ. So, sa ganung sa sitwasyon, kumikilos ng Holy Spirit sa'yo. Hindi-remind ka, ginagay ka, so ano na pumunta rin. So, meditation ay yan ay pagsasa-apply. Hindi lang pwede mong basta tayo hanggang doon na. Unawain mga natin, talagang man natin isasa-apply. So, yes, ito nga. So, ganun po eh. Okay, sino po? At salamat din dahil humingi rin na yun, medyo hindi kami nagkaunawa nung case officer ng Puro Dama. Pinaunawan niya na purong simping. But, yan ang problema. But, ganun tayo kasi prangka tayo magsalita eh. Hindi na bago sa akin yan. Hindi lang dito, maging sa Kuwait na. Kasi pag nandun ka sa Kaigad nandun binibigyan ka ng pangunawa karapatan. Ito i-broadcast mo sa kanila, maunawaan niya. Sige po. Next. Sige, say. Nakita ko nagbuntong hininga ka eh. Bumukwelo ka na eh. Ano, 1 million dito eh. Sino ba naglagay niya? Sa lari. Actually, si Rayda. Buti niya, tinago ko yung tinapay. Kuya,
Ayun na, kuya. Ano ba ito nakatapat sa'yo? Diba sabi nga po ang salita ng Diyos ay parang isang tabak. Magkabilayang talim. Napakasakit ang salita ng Diyos. Alam niyo ang totoo? Ang sasaktan lang naman talaga yung mga taong nasa Panginoon na. Ngunit pumipilit silang umaalis sa piling ng Panginoon. Kasi kung sabi nga, kapag nalaman mo ang katotohanan magpapalaya sa'yo. Ang salita ng Diyos ay mananahan sa'yo kapag atin mo po ang Panginoon sa Kristo. Kaya lang naman tayo nasasaktan dahil tayo mismo ay lumalayo sa piling ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng freedom of choice na piliin kung ano yung napakaganda para sa atin, hindi para sa Diyos. Diba? Kaya naman tayo nasasaktan dahil alam na natin yung salita na gagawin natin to, masasaktan tayo dahil ayaw ng Panginoon nito. Sabi nga sa salita ng Diyos sa Revelation na ako'y kumakatok sa inyong pintuan at kung sino man nun tumas tayo magsasama-sama sa hapagkain. Ibig sabihin, nasa atin talaga kung talagang tatanggapin natin yung Panginoon sa Kristo sa buong puso natin at siya yung mga sa buhay natin. Doon talaga papasok yung sinasabing nakipag-isa na tayo sa ating Panginoon. Dahil alam na natin ang salita ng Diyos ay napakatalim. Sabi pa nga po doon sa salita sa Hebrew din, 14 naman po, 4:14. Kaya nga magpakapatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumapasok sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ayun po. Napakalinaw po dito na kaya tayo nasasaktan dahil tayo mismo ay lumalayo sa piling ng Panginoon. Kaya lang tayo dahil hindi ka lang masasaktan kung hindi mo alam yung salita ng Diyos eh. Di ba po? Paliwala sa yan. Ano ba naman masasaktan ako? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyo. Ang tunay na nakakaalam talaga yan ay yung masasaktan. Kaya, salamat po sa Panginoon. Napaganda po. Hinanamnam ko po yung message ni Ate Ron. Talagang ilang beses ko na pong narinig ito na hindi po ako nagsawa. Kasi po yung salita ng Diyos ay napakatanyag at higit sa lahat napakamakapangyarihan. Sabi nga sa pamagitan ng pangalan ko, mapapagaling kita. Yung pagitan, di ba yun ang sabi ng Panginoon? Sabihin mo, banggitin mo lang yung pangalan ko. Kung talagang nananampalataya ka sa akin, magagaling ka, papagaling ka. Yun lamang po. Salamat po sa akin. Parang po ako na marami pong nangyari sa buhay ko. Ang nagwagi pa rin ng Panginoon. Kasi marami ng trials na nangyari sa akin, sa buhay ko. Siya pa rin yung unang nagpamulat sa akin. Nagmita rin sa akin na paano ka pumunta sa bahay ng Panginoon. At huwag kang huwalay sa Kanya kahit anong mangyari sa'yo. Kahit mag-isa ka na ba lang, nawala ka ng kaibigan. Siya pa rin yung pinapaniwalaan mo sa lahat. Mawala ka ng kaibigan ang Panginoon ng sa'yo. Yan po lang. Salamat po. Sa akin po, isip ko yung sinabi na ang salita ng Diyos ay matalino. Kasi bago ako naging Christian, hindi po yung parang talagang yung pagpasok ko bilang Christian, talagang na-timing yung preaching eh. Talagang nagulat din ako. Saka nandun yun yung nag-preach na sabi na kung kayo masaktan sa salita ng Diyos dahil sa pastor, lalo na kapag hindi ka naman kilala ng pastor, tapos na-timing yun ang salita ng Diyos. Hindi yun dahil sa pastor, kundi dahil sa Panginoon. Kaya sabi ko nung time na yun na, ang galing naman ng pastor na yun. Bakit yung time pa ng pagdalo ko ng church, at yung pa talaga yung natakot yun na parang doon din ako naging struggle kung tama ba yung ginagawa kong to. Pero, una mapipil guilt ka. Nandun yung magiging guilty ka sa buhay mo kasi alam mo na nga na mali, ginawa mo. Pero, inano ka ng Panginoon eh, i-right ka niya talaga na kahit
sabi nga nila, kahit gaano ka man ka makasalanan, kahit gaano ka man karumi, kasi wala mang tao perfecto eh. Basta buo yung pananampalataya mo, buo ka nagsisisi, buo mong tinatanggap yung pagkakamali mo. Doon kasi ito papasok na manghihingi ka ng tawad eh. Ipupuspos mo talaga na, Panginoon, alam ko namang mali yun, pero nagawa ko pala eh. Kaya totoo talaga na kahit ilang beses kang matamaan sa salita ng Diyos. Kasi tayo bilang Kristiyano, hindi pa rin nawawala yung pagkakamali. Minsan may time din na pag nag-preach, maalala mo na, ay, nagawa ko nga yun talaga dati. Ganyan talaga ako dati. Pero praise God, kasi dati hindi mo, ang ugali ko po, hindi po ako marunong magsisi sa sarili kong gawa. Hindi ko sinasabi na, mali ko yun. Ako yung may kasalanan. Patawarin mo ko. Hindi ako ganun lagi. Hindi, siyang na muna. Kaya ko ginawa kasi inunahan niya ako. Kung hindi niya ako inunahan, hindi ko ito gagawin. Pero ngayon iba na. Bilang isang Kristiyano o pusang nagtanggap sa Panginoon, hindi mo nasisisihin ang ibang tao dahil sa pagkakamali. Pagkat sisisihin mo sarili mo. At unang una, hihingi ang tawad sa Panginoon. Kaya, totoo talagang buhay ang salita ng Diyos. Dati-rati kahit naging Kristiyano na ako sa dati nating church. Isa dito yung natutunan ko na habang tumatagal, doon ako nagkaka-interest na bakit mo pala hindi ako magbasa ng Biblia? Bakit may mga sinasabi sila about story ng Bible na hindi ko alam? Paano nangyari yung ganito? Doon na yung question mo eh. Kasi umano na yung Holy Spirit ng Panginoon. Kaya parang nagkakaroon ako ng more interested talaga ng Lord. Dahil alam ko eh, siya yung nagpabago sa buhay mo. Kaya napakapala natin. Kasi tayo naniniwala sa Panginoon. Alam na natin yung tama at mali. Alam natin na saan tayo pupunta. Kasi dati di ko pa siya na pupunta. Impyerno, wala. Kasi lagi ko sinasabi, may tama naman akong ginagawa. Pero may mali akong ginagawa. Ngayon, ano na tayo, sigurado tayo na mapupunta tayo sa piling ng Diyos. Kasi alam na natin yung tama at mali. Alam natin kung paano tayo hihingi ng tawad, ano yung ihihingi natin ng tawad sa Kanya, humigit tayo ng gabay sa Kanya. Kaya, napakapala talaga na. Glory to God. Kaya ang mensahe ni God ay mismong filter. Kung titingnan natin yung mga filter, nakikita mo yung dumi na hiniwalay, di ba? No, kung hayaan natin mag-work sa atin yung mensahe ni God, ay hayaan natin ma-filter yung ating puso at kaluluwa. So, doon na sa unti-unti pag-filter ay magiging malinis tayo kung hayaan natin na. Kaya mas masarap nung nasasaktan ka kasi nakaramdaman mo nasa sayo pa yung Holy Spirit talaga niya. Parang nung Sunday, sabi ni Kuya, bawal ang matulog. Eh sa isip-isip ko, sa school kasi napapagod ako naglalaylay ng baby. Tapos wala kang ang day off mo lang Friday. Eh, sa pagsamba na gano'n, natutulog ka na sa pagod mo. Si Kuya Manny, sabi bawal matulog na. Doon ako natamaan. Sunday yun eh. Eh, Friday yun. Matawag ko yung Pag nasa duty ka po, ate, di ba, 8 oras, di ka nga inaantok. Pagka sa duty, Yung konpo ng baby po, yung maingay. Iyak silang lahat, sabay-sabay. Gagabi pa, isang oras lang, nakakatulog ba? Gano'n. Sabay mo rin ang iyak. Sabay mo rin ang iyak. Nakonsensya ba ako nung Friday mo? Sabi ni Kuya, bawal lang matulog dito sa kon ba? Parang Tama naman. Tama nga yun. Sige. Very good. Si Kuya Arnold daw kasi naglalabas ko Mga may birthday. Tayo din ako rin ka na. Yun nga, talagang salita ng Panginoon. At andun yung willingness mo na magbasa ng Biblia. Everything na makakilala mo si God is through the Bible. Kaya hindi tayo manilih lang pag alam po natin na kahit sino makaharap po natin, be it reverend, be it a bishop, kung sino man po na mag-preach, hindi tayo manilih lang kahit kasi tayo alam natin yun. Build up our relationship
para kilalanin. Titingnan po natin yung the Word of God, yung Biblia. Andun na po lahat. Kaya, yung mga salita talaga dun, sabi mo talaga yun, why? Kasi it has the power na mag-transform ng tao. Okay? Tulad sa akin, natatransform ka talaga. Yung desire mo sa heart mo. Although, nag-feel tayo, may emotional, yung kanila, ang ganda na sinabi na pero yung soul at yung spirit, they need to be merged, they need to be aligned together para mag-agree in the way na bibigyan po ng spiritual na desisyon, kung ano mong tamang desisyon, hindi po based sa emotion. So yung emotion talaga, ang sabi nga dun sa diba, yung heart mo, guard your heart, kasi yung heart is It's the napaka-deceitful most talaga. deceiver. Diba? Which is talagang, it's true. But once yung soul and your spirit align together, yung heart mo magbabago. Yung heart and your mind, bibigyan ka po ng lakas through the help of the Holy Spirit. So mag-open po tayo ng ating Biblia. Praise God. Dito na po ako sa Ruth. Ang tagal po sa Ruth. But still, kasi gusto kong babalikan sa Genesis. Kasi ang ganda eh. Kaya, maraming salamat kay Pastor. Bigyan, first time nagkaroon po ako ng Biblia na nag-open ng Bible. No? So talagang iba yung pagbabasa mo kung natutunan, nandun yung willingness mo, nandun yung desires, na gusto mong kilalanin si God. Kasi andun na po yung lahat. At hindi ka talaga madilisip. Sa emotion mo, nandun talaga yung heart mo. Kasi yung puso mo talaga nandun eh. Emotionally lahat, magkaroon ka ng saktan ka. Once you read that, nandun talaga yung lahat ng kaalaman. Kaya alitas, encourage everyone na ulit, basa tayo ulit sa mga salita ng Diyos at i-believe po natin kung nakasaad po. Kasi talaga yung application niya, napakaganda. At the same time, hindi mo may mga bagay na hindi mo maiintindihan. Take time, balikin mo ulit, basa. At for sure, nandun yung kagustuhan ng basa eh. Normally, magpo-follow lahat po yun. Hindi po ako naniniwala na nagbabasa ka for the sake of reading lang at tapos hindi mo sinasabuhan. Wala pong ganun. Kasi ikaw lang po yun. Wala kang audience. Wala ka pong kasama. Kasama mo lang po. Ako maniniwala ko yung Holy Spirit. Kasi hindi mo maintindihan pag wala yung desire mong magbasa eh. Amen. No? Normally nandun, emotionally share ko lang. Ito may emotional talaga tayo eh na wala ka sa mood, no? Kung gusto mong mag-worship, kaya mo muna kumbaga, mag-appetizer ka muna. Yan mo. Kasi mawawala lahat yun eh. Mapapawi talaga. Yung focus mo, mababali dun. Yung mga salita lang nandun sa worship. Praises o mga kanta niya. Para tamahan yung puso, babalik dito. Sabihin, nandun ka na. So huwag ka nang bibitaw dun. Make it a habit na talagang basa ka. At sigurado po ako 100% na may pagbabago po talaga ma-apply. Hindi po ako maniniwala na hindi mo magbabago kahit maliit lang. Kaya huwag po natin i-undermine po yung small progress po. As not undermine yung pagbabago, progress sa tao. Instead, hindi pa po natin. Tulad po ng ginagawa natin sa ating pastor, at talagang pagbibigay ng moral, pag-boost ng moral po sa ating pagbabago. Ganun din po dapat yung attitude po natin. Same. Kopyahin po, napakaganda po yun. Yung pag-boost po ng moral, napakaganda po. Encourage everyone na magkaroon po ng ganong habit, same time, may sasabuhay po. Maraming salamat. Naalala ko ba yung pinas kong video about sa reel ba yun? TikTok ba yun? Sinasabi ng babae, nag-evangelize yung lalaki, sinasabi ng babae, isa raw siyang Christian, pero ayaw niyang makinig ng misa. Ito sa benefits nung nagpapahayag ng misa. So, yun yung sasabi natin na nakakapagbasa tayo ng Bible.
magpa-prayer meeting. Nakakapag lahat ng gawain sa ano. Pero kung hindi naman talaga natin sila sa puso ito, wala. Useless. Useless po talaga yan. Hindi natin pwede dahil sigad eh. Hindi natin pwede dahil. Kaya mas maganda nga magkaroon tayo ng one-on-one talk. Yung pinaka-the best. Pag tayo nasanay sa ganoon, kahit saan tayo oras, anong oras ito, makikipag-usap tayo kayo. Bukod sa nagbabasa tayo ng full Bible. Yun ang pinaka-the best. Kunti na. Sige mo. Balik tayo dun sa talig niya pero na yung for the word of God is quick and powerful and sharper than the two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Tawag nito. Ano ba? Ito ang kainaman niya sa ganitong Bible study or tawag nito yung prayer meeting. Na may interaction, nakapag-share ka, nakapagtanong ka. Hindi kagaya pagka nag-sermon na yung pastor dun sa harapan, hindi mo siya pwedeng interrupt pag siya nang nagsasalita. Ikaw maulupong, sabi. O kayong maulupong, sabi ba doon? Sa di ba? Hindi mo, baka pag ikaw nasaktan, baka batuhin mo ng kung anong mahawakan mo. So, napakasarap na makadalo sa mga ganito. Kaya sabi ko, pero ano, sige tayo, sama ako. Sabi nung unang ano. So, praise God. Basta yan siya pero na. Dapat yung willingness mo hindi naka-base sa atin. Naka-base dapat yan sa ano ng Panginoon. Yung meron nga, one time na, hindi pala, nasa Dubai pala si Terona, sabi, nasa Patana ako. Kala ko, nakatin siya nasa Dubai pala. So, kailangan naman niya na dumalo sa mga ganito kaysa yung iba kasi pagka may ganito eh. Tapos yung sabi nga niya, di ba, ang Word of God ay ginagamit siya as sa 2 Timothy. For correction. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, yan talaga ng salita ng Word of God. For correction siya talaga. So, kung kinokorek tayo, awat tayong masaktan. Makakaramdaman tayo, pero i-analyze natin, tama ba yung mensahe. So, yun lang. Tapos, Bible is basic instruction before living earth. So, yan lang po. Kaya kanina umaga, nakatatlong preaching ako eh, pakinig. Pastor Philip Abante. So, yun kasi yung gawain ko sa tuwing English natin, pinignan sa ng preaching. Kaya dadagdagan ng kaalaman. Ito mo dadalo ito. Ayan po, katabi mo. Next time, bawal yun. Bawal. Ay, hindi eh. Sumagot ka na, tamo hindi ka makasagot kasi pumumuya ka. Ano kasi dyan ganun yung tinapay, nasama pala sa pagbalot yung tinapay o itong dito. Sinabi ko na yung pinapay. Yung kasi naman bukas yan. Sa lalim pa. Para pa tayo mawala yung paninisi. Maga pa naman eh. Pwede ako dagdag. Amen. Kasi yung tinuro ni Ate Rona, isa sa mga theological subject yan. Maganda yan eh. Yung Hebrews chapter 4 verse 12. Nadagdagan ko lang ng medyo may konting halo na theology para bagay nalaman natin. Una-una, ang gusto ko idagdag, ang tao po is tripartite being. Tatlo po tayo. Mamaya baka malito tayo na ano pinagkasabi niya pero nung nilikha po ng Diyos ang tao, tatlo po yan. Parang Trinity. The spirit, the body, and the soul and the body. Nung sinabi ng ating Panginoon sa Genesis chapter 1, yung hubog ko, yung putik, yung alabok, na parang katawan ng tao, that is the body. That's the flesh. Ito yung flesh yan. Diba? Nung sinabi niya na after na nahubog yung tao, hinihinga niya sa nostril. No? And it become a human being, sabi doon. Living soul, ang sabi po doon. Pero sa ibang translation, it become a moral person. Iba kasi yung iba yung English, iba yung original na Hebrew. Pag sinabi natin moral person, nangangahulugan, it is not only the soul na binigay ng Diyos, kundi spirit kasama doon. Kasi,
Ang spirit mo kasi, ang siyang nagiging contact ng Diyos, tama sinabi ni Ate Rona, patungkol po sa soul. No? Hindi po natin may consider yung ating pong soul. Kamaya paniliwanag ko yung soul na bilang independent. Dependent po yan. Pag sinabi ng dependent, umaasa yan. Nangangulugan kung ako yung soul, aasa lang ako doon sa spirit ko or doon sa body ko. Hindi siya pwede mag-independent. Wala, pakialam siya yung dalawa. Hindi pa pwede. Siya decision maker, pero bumabase siya doon sa spirit at doon sa soul. Kaya nga sabi natin pakainin mo ng marami yung spirit mo, pahinain mo yung flesh mo, yung spirit mo ngayon na kinokontak ng soul. At ang spirit mo, it is a heavenly thing sa ginagawa ko. Kaya tao ngayon, pagka nagpa-fasting po siya, humihina yung body niya, nagiging sensitive siya lalo. Marami kayo makikita na nag-fasting na, parang nilarinig ako, parang ang saya-saya ko talaga. Kasi nga yung flesh mo mahina siya. No? Ang flesh mahina siya, yung spirit na pinapalakas ko natin. Kaya importante ka na binagit niya na yung Word of God. Sabi nga ng ating Panginoon, di ba? Hindi lang daw nabubuhay sa tinapay, which is the literal food. Ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa Diyos. That's spiritual food. So, pinapakain mo yung spiritual food mo, then therefore, parang yung pelikula na mayroong demonyo at mayroong engel. And parang ganun yan. No? Sasabihin ng flesh mo, uy, magnakaw ka na. Sasabihin naman ng spirit mo, that is wrong, absolutely wrong. Ngayon, may dalawang information siyang tumapano nito. Ang problema ngayon, kung malakas yung flesh mo, ang tendency, magnanakaw ka talaga. Kasi lagi siya nananalo, kaya dapat pinahihinan natin yung flesh. Hindi lang po sa fasting, kundi katulad ng ginagawa natin ganito, prayer meeting, Bible study, lahat ng service, lahat ng fellowship, lahat po yung nagpapalakas ng spirit. Edify the spirit. Tama, edify the spirit. Kaya nakikita po ninyo, bakit ang tao pa bilis mag-mature? Samantalang, 4 taon pa lang siya, samantalang ako, 40 taon na ako, 40 years na ako sa ano, ang hina ko pa. Kasi keep on feeding your flesh, hindi mo pinipid yung spirit ko natin. Kaya katinan po ninyo, no, ang sabi po doon, sa ibang translation, cut it cut between the soul and the spirit. Bakit hindi sinabi yung it cut between the body and the soul? Bakit hindi po ginamit? Bakit ang binanggit lang po yung spirit at yung soul? Hindi po yung body at yung soul. Sapagkat yung body and soul, walang kinalaman yung Word of God doon. Ang Word of God nandun in between yung spirit at soul. Kasi yun ang nag-uugnay sila dalawa. Kaya dapat yung ating Word of God, pinapalakas pa natin yan. Pinipid natin ang pinipid yan. Upang sa ganon, yung ating pong soul, which is ang tawag po nila dyan is subconscious mind. Yung reasoning, yung emotions, yung feeling, yung pag-iisip, andyan lahat sa soul. Yung pong subconscious mind, na hindi mo alam, meron ba ba, ano doon yung thoughts, ano doon niya sa soul. Kaya nga pag dumating niya sa langit, babasahin ng Diyos yung soul mo. Ano yung subconscious mind mo? Dami mo inimbak na pasulit yan. You are not working this heaven. Kasi ito lahat yan eh. Tinatang natin at tinatanim. So in order na mawala yan, sabi ng ating Panginoon, diba, if any man be in Christ, is a new creature. Sapagkat yung Word of God, ang siyang nagbabago sa bawat sa atin. Sabi nga, God is changing us from glory to glory to glory. Bakit? Because you have the Spirit. Ang problema ngayon, pagpatay na yung Spirit mo o mahina yung Spirit mo, ang problema, you keep on dealing sa flesh. Kasi po yung flesh, ano yung flesh? Diyan po yung senses. Ano yung senses? Smell. Nung bangon pagkain natin, kakain ako. 3 pinggan. Suppose kung isang pinggan lang, 3 pinggan kinakain mo, gluttony. Bakit? Kaya sinasabi ng flesh ko, pakainin mo ako. Busog na ako. Hindi, pakainin mo pa ako. That's also sin, gluttony. No, pagka sinabi natin na sakto lang eh, kumupit ka na ng ulam, uwi mo na yan. Huwag mo parang sa kanila. Ay palibasa, nagugusto mo. Sarap ah. Kasi nga, flesh ang ginapan natin. No, pero kung ang ating spirit ay napaka-strong, makikita po natin magre-reflect yan sa ating puso. At pag nag-reflect yan sa ating puso, makikita po yan, sabi ng ating Panginoon, huwag mo itago yung ilaw mo. Ipaliwanag mo, ipakita mo yung ilaw. Bakit? Kasi nung nagluluningning eh, when Moses came to the Mount Sinai, hindi po siya nakilala. Bakit? Kasi nag-fasting po siya for 40 days. Ang hina ng kanya, pero pinipid niya yung kanyang spirit. Kaya na bumabak, totoo po yan, literal po yan. Once you're feeding your Holy Spirit, you're feeding your spirit, pasabihin sa iyo, Kuya Mari, may araw mo ngayon ah. Kung nakaraan, hindi ganyan eh. Ang ganda-ganda. Tinahanda mo sinabi natin dati kay Dani ka. Ang ganda ng araw niya, Dani ka.
Kasi why? Because now you're feeding the spirit rather than the flesh. Makikita po natin yan. Kaya napakadali po malaman kung sino yung Kristiyano yung mataba at sino yung Kristiyano manolis. Ang dali po niyan. Hindi tayo nag-judge. Masabi ka agad natin, ito manolis ito. Bakit? Kasi gawin namin siya. Was, dami ko na ng problema. Parang ayoko nang umati. Nagkakasakit ka. That's also sign na napakamit na kanya kong spirit. Diba? Bakit ito pabibigay? Bago po tayo mag-glass. Si Pablo nung pinag-aralan natin, diba? Yung lahat ng epistle niya, saan niya sinulat? Sa kulungan. Sa kulungan. Sino pinalalakas niya? Sino ini-encourage niya? Yung nasa labas. Imagine po ninyo, supposed to be, nakakulungan ka, yung kapatid kang kulungan, ikaw mag-encourage. Kuya, ate, ano talaga, palakasin mo na mahina loob eh. Pero si Paul ang nagpapalakas, why? Because he keep on feeding his own spirit. Pinipin niya na pinipin po yan. At yun naman po ang binibigay po niya sa mga nangangailangan sa labas. So napakaganda po ng exhortation na yan. Kaya habang theological. Eh, yung pagkakaiba ng hayop at saka tao. Yung hayop, walang spirit. Yung paktay sila. Pero sa atin may pagkakataon tayo magkaroon ng pangarang buwan. Yan, pagkakaiba. Spirit. Kagaya ng sinabi ko kanina na kagabi pa lang ay parang inaano na ako ng Holy Spirit mag-upig o ng Bible. Yun. Kaya nagawa natin mag-focus. Hanggang kanina umaga, yan. Hanggang sa habang tayo fasting prayer, ayun nagbabasa tayo ng Bible. So, ganun, ibig sabihin, natatalo na yung gawa ng katawan. So, tama yung hindi kang And lastly po, huwag tayo mako-confuse, no? May mga, hindi po natin sila kinukunda, may mga also part of the body of Christ, they believe that the Spirit that mentioned, it is the Holy Spirit. Kaya, ang nangyari po, hindi sila tripartite, double lang po sila. Naniniwala sila that the Spirit na binabanggit po doon, it is the Holy Spirit. No, we have our Spirit. Yung maliit na S, Spirit sa atin po. Kaya nga when Jesus died, He gave us the connection, the Holy Spirit to connect to Him. Yes. Kung si Jesus ang connection natin sa Ama, ang Holy Spirit natin ang connection natin kay Jesus. Kaya siya nagbibigay, nagtuturo sa atin paano mamuhay ng Christ-like. This is the Holy Spirit. That's why, kaya nga sabi nila, when we live in Christ, we have to be Spirit-led. Tama. And it has to be when God says jump, you will jump without any hesitation because you are led by the Spirit. Kaya yun na nga, beforehand, kung hindi talaga natin alam yung pagdadissect ng ating individuality, talagang malulure ka talaga ng devil. Because he is so good in deception. Yan talaga yung masterpiece niya na he will deceive you of whatever that flesh makes you happy. Pag naging happy ka dun sa flesh na yan, you will not go anywhere. Kasi nga, naglulunoy ka pa dun sa happiness na napipil mo. But that happiness is temporal. We have to work out on our eternal. And this is with the help of the Holy Spirit and given to us by our Lord Jesus Christ when He died on the cross. So, yun na. Amen. So, very powerful. Alam naman natin lahat that the Word of God is really powerful. Amen. At bakit siya ay naging tulad sa double-edged sword, ano? Matthew chapter 13, di ba? The parable of the sower. Yung ibon, ang ginagawa niya, tinutukan niya agad. Di ba? Yung seed is the Word of God at yung ibon is Satan. So, anong nilanakaw ni Satan? Yung Word of God. Hindi niya nanakawin yung kayamanan mo, yung katalinuhan mo, hindi niya nanakawin yan. Ang ninanakaw niya, yung salita ng Diyos. Kasi alam niya, pag nalaman mo yung salita ng Diyos, you will be powerful. Talong-talo siya. Kaya hinaging tulad ngayon siya sa Word of God is sword, double-edged sword. Kasi nga, pag nalaman mo na, you would know, oh, mali pala ito. Halo na siya, di ba? Hindi ka na niya nadideceive. Bakit tayo nadideceive ni Satan? Because people perish because of Ignorance. Lack of knowledge. Sabi ng Hosea, di ba? Dahil wala kang knowledge sa salita ng Diyos, kaya ka na nadideceive. Ito lang naman po ang ginagawa ng Diyos. Ngayon, meron kang konting alam. Konti lang. Nadideceive ka, akala mo marami ka ng alam. Yun ang ginawa niya sa Garden of Eden. Totoo nga ba na sinabi ng Diyos? Tunutwist niya ngayon yung salita, no? Para pagdudahan mo yung salitang natutunan mo. Yung word talaga, ang pinaka-focus ni Satan na kunin sa'yo para
patuloy kang malayo sa Panginoon. Ano pa? Sa Ephesians chapter 6, ano daw po yung sandata natin? Kasi lahat ng is offensive, di ba? Pero ang binigay niya lang na pang-defense mo, pang-offense mo ay yung sword. Kasi yun lang ang talagang pwedeng tumalo sa kanya. Kapag ka meron kang kalasag, meron kang di ba? May kalasag ka, may helmet ka, protection, lahat yon. Pero yung panglaban mo sa kanya para matalo mo siya, maghapon siya susuntok sa'yo. Okay? Pero hanggat hindi ka lumalaban, hindi mo ginagamit yung sword mo, hindi mo siya matatalo. Okay, indispensable ka, kunyari, matibay yung mo, yung helmet mo, yung pero hindi mo ginagamit yung sword mo, continually, taga lang ng taga sa'yo si Satan. Hindi ka niya titigilan. Pag araw-araw kang tinataga, di ba manghihina yung suot mo, di ba? Kapag araw-araw yan lalambot at matatalo ka. So para hindi ka umabot sa pagkatalo, use the word of God. Yun yung tinatawag na sword in the spirit. Gagamitin mo yun din ginamit ng ating Panginoon Jesucristo. Yung sinabi ni Satan, totoo naman yun Di ba anak ka ng Diyos? Ba't di mo gawing tinatayan? Totoo yun. Kaya naman niya, di ba? Di ba, anak ka ng Diyos, pag tumalon ka dyan, sasalunin ka ng maraming angel, which is true. Pero, ginagamit niya, tinutwist niya, which is akala niya, yung word ay hindi alam ni Jesus Christ. So, yun din ang ginamit niya para matalo si Satan. So, tayo po araw-araw, hindi naman tayo katulad ng ibang reliyon na kapag hindi nagbabasa ng Bible or isang nakaskip ka ng 3 araw na hindi ka nakapagbasa ng Bible, ay, hindi ka naligtas, hindi ka na Kristiyano, ay, mapupunta na sa impyerno. Hindi ganon. Hindi tayo katulad ng mga kulto na para lang masabing Kristiyano ka, meron kang checklist. Nakapag-prayer na ako. Ay, nakapag-meditate na ako. Check, nakapagbasa na ako ng 5 chapter ng Bible. Okay, nakapag 15 minutes na ako. Parang yun yung checklist mo para masabi kang Kristiyano. No. Reading the Word of God is for you to know the truth because the truth will set you free. Sino bang nagka-capture sa atin? It is Satan. No? Yung lies niya, yung deception niya, kaya tayo patuloy na naka-oppress sa kanya. But when we started to know yung Word of God, which is our sword, at natutunan natin gamitin yung sword, definitely every day of our life, panalo tayo. Darating at darating yung araw na may mga thoughts kang darating, which is sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi doon, every high thoughts, sabi niya, di ba? Captive, cast down every high thoughts and imagination that is against the knowledge of God. So, kumbaga, lahat ng mga nasa isip mo dyan, kasi battleground natin Ito kasi ang pinaka-kagalingan ni Satan, use deception. At gagamitin niya rin yung word, half truth, but not absolute truth. Half truth, gagamitin niya, ilalagay niya sa isipan mo. Totoo bang ang Diyos mo nagpapala? Bakit hanggang ngayon mahirap ka pa? Di ba? So, ito ngayon yung nasa battleground, nasan ka ngayon? Saan ang paniniwalaan mo? Oo nga, ito yung nangyayari sa buhay ko. Mahirap pa rin ako Pero sinasabi ng salita ng Diyos, pagyayamanin ako. To the fullest. John 10:10, di ba? To the fullest pa. Bakit? Wala naman. Papasok na ngayon yung doubt. So, ito yung sabi niya, cast down every high thoughts. Paano natin makakast down kung wala tayong alam sa salita ng Diyos? Kaya kailangan po everyday, kung kaya natin, 30 minutes sa tayo, 15 minutes, hanggang mag-increase 30, 1 hour. Nung kung nag-start ako niyan, 2004. Nag-start po ako 15 minutes. Nung dumating na, gabing-gabi na, darating na si Bernard, di pa ako nakakaluto. Sige, yung basa ng video niya. Alam niyo po, yung spirit ko, talagang kahit tulog ako, parang andito ako tulog, andito yung spirit ko. Talaga nakikita ko kung ano yung nangyayari doon panahon na nag-split yung dagat. Ando doon ako, nararamdaman ko na yung paa ko naglalakad doon sa may gitna ng dagat, na dry land. As talagang nakikita mo yung sarili mo nandoon. Nandoon talaga, sabi ko, Lord, napakasarap ng feeling na to. Tulog ka, pero espiritu mo naglalakbay doon sa opas. Tapos, ayan na, dumating na, doon darating po talaga na napakasarap makipag-usap sa Panginoon.
na ang word niya din ang binabalik mo lang sa kanya. So, ganun, napakaganda. Bakit sinabi ko na yan ang pinaka-importanting dapat meron tayo. Kasi una, yan ang sword natin. Pangalawa, yan lang talaga ang gustong nakawin ni Satan. Dahil alam niya, pag nalaman mo yung word, talo siya. Kasi pag may sinabi siya, babalik mo salita ng Diyos, di ba, mahirap ka pa din. O, di ka na, mag-overtime ka na lang. O, magtrabaho ka na lang na magtrabaho. Ano sasagot mo? No. Na siya'y naghirap, he become poor, so I become rich. So I believe I am rich. So ito yung mga salitang sasabihin mo. I-declare natin, hindi lang dito, i-declare natin. Because Satan, kung ano yung dinideclare mo, yun lang yung kaya niyang gawin sa'yo. Pagka nag-agree ka na sa kanya, ay oo nga, yung nakaraang Friday, di ba? Ikaw yung witness, nag-agree ka sa kalaban mo, talo ka. Dapat i-declare natin yung word, which is magiging sword natin, laban natin sa kanya. Ay hindi. Ang sabi ng Panginoon, pinagaling niya na ako. Magaling na ako. Magaling na ako. There, talo si Satan. So yun po, lagi po tayo, mag-aim tayo from today. Kung mga wala tayong Bible, meron namang ako. Ako kasi mahina na yung mata ko, mabilis na mapagod. Lalakihan ko siya, tatapat kong ganyan, naka-earphone ako, at least hindi ako yung pagka medyo pagod na yung mata, nakikinig na lang. Kung minsan ginagamit ko siyang pampatulog. Paggabi po, kasi talagang minsan di ako makatulog, tapos nagbibigay pa ng mga revelation ng Panginoon. I-open ko na yan para marinig ko na lang siya hanggang makatulog ako. Mapapagod ba yung tainga ko? Pero yun ang kagandahan na in every situation, may huhugutin tayong salita ng Diyos. So we will be an overcomer lagi. Yung palagi sinasabi natin, we are an overcomer. We are victorious, we are conqueror, which is magiging totoo sa buhay natin when we know the word. Okay po? So tama po yun kung lagi tayo nakatune sa kay God. Sabi nga, hanggang sa panaginip, hanggang sa natutulog na niya yung Holy Spirit. Ano pinagkaiba minsan nabanggit natin dito na yung kwarto ko ay mas magaling sa akin eh. Marami siyang kabisadong ng Bible, may sign niya. Sabi ko, galing itong na ito Pero ang problema, nakapokus siya sa place. Pinagkakitaan nyo yung social media. Wala kang marinig na mabubuting salita doon sa vlog. Di ba naman nabagit natin hanggang sa pagtulog niya? Tuloy na, titismis ko tuloy siya. So, dahil narinig ko yung sinasabi niya doon sa vlog. Masasamang salita. So, yun ang ibig sabihin, hinahayaan niya matalo yung place niya, hindi manalo yung diet bilang dito Pastor Bruno. So, nakakalungkot, kaya kanina umaga, nagbabasa ako ng Holy Bible. Talagang nilalakas yung sound. Ganun pa rin, sa usapin pa rin politika. Kasi ano yun, makadot-dot eh. Ganun pa rin. Basa lang ako ng bata na hanggang sa matapos mo. Kaya talagang tumitigil talaga sa sita. Kaya ipinagpipre lang natin kasi dapat maging malinaw. Kasi yung pagkakaroon ng idolize yun eh. Tao. Isa rin tayong supporter. Pero tayo neutral. Kung may mali sa gobyerno, sipahin. Kung may papurihan. Dapat tayo maging neutral. Wala tayong kasi isang idolize talaga yun. Gusto ko si Pastor Bernard. Ito lang, ina-idol mo yan. Parang pinag-idol sa mga Israeli hari na si Jesus Christ, gusto pa na magkaroon ng hari. Di ba sinita sila ron? Kinarusahan niya sila eh. So ganun po yun, ganun ang mas maganda ito nakatuwing talaga tayo kay God. Dahil ang Holy Spirit na nagkikilos sa atin. So yun lang po. Okay, lastly, yung sinabi ni Kuya, marami talagang mga may alam sa Bible. Si Satan nga, master niya yun eh. Di ba? Si Satan nga, master niya yung salita, kaya nga kanya nag-deceive kasi alam niya eh. Ngayon nangyayari, sword lang siya. Kapag hindi mo ginamit, parang kutsilyo. Diba? Pag nagluluto ako, kung hindi ko gagamitin ang kutsilyo, may i-slice ko ba yung karne? Hindi, diba? So, wala pong kwenta na alam natin yung salita na hindi natin ginagamit. Walang kwenta na lahat ng klase ng mga sword ay nahawak mo. Kaya gawa ng China, gawa ng Kapampangan, ng tatay ko, panday ang tatay ko. Gano'n mang katalim yan, kung di mo gagamitin, wala, mapipay na. Ay, ginagamit din sa mali, pas, no? Opo.
Pero Interest pa. Dito kayo pa. basically, Word of God gives us discernment. Pero pag alam mo kasi, alam mo yung story, bakit naging ganito to si Noah. Di ba? Kasi nabasa mo, so hindi ka ma-deceive. Hindi ka mabilis ma-deceive. Pag bibigyan ka ng verse na ganito, so hindi ka na-deceive. Sige, habang pinag-share ni Kuya, si Pastor Bernard, ma-testify ko lang po, nung panahon na yun na napaka-high ko sa pagbabasa ng Bible, siguro ilang beses sa isang taon, naulit ko yung, yung Bible. Tapos, doon ako nagkaroon ng vision, habang yun nga natutulog ako, nakataas yung aking spirit na ganyan. Nakita ko talaga yung sarili ko. I am praying for the sick. Pero hindi ko pa alam ang word of deliverance doon. I am praying for the sick. Dito mismo, nakita ko yung, alam mo yung disyerto, nasa disyerto, tapos ako, lumalakad lang akong ganyan, tapos basta nahihil lang yung mga, sabi ko, ngayon ko lang, Deliverance, gift of deliverance. sabi ko, Lord, yung pala yun, imagine 2004 yun, anong panahon na yun? Naway all, maramdaman natin. Amen. At saka ipag-pray din sana natin na magkaroon tayo ng discernment na magbasa ng Bible. Kasi yung discernment yung desire. Kasi ako, yun talaga yung pinag-pray ko everyday. Kasi I'm so shameful na kaya kong magbasa ng religious novel, pero hirap na hirap ako mag-upisa ng Bible. Kaya pinagdedasal ko talaga siya every night bago ko matulog na, Lord, bigyan mo ako ng desire to read your word. Kasi kailangan din sometimes kailangan talaga nating i-ask din para magbigay sa atin ng Panginoon isama. Baka hindi mo na kailangan ipag-pray. Alam mo yung yung katulad na sabi ko, may kunting appetizer. Listen God yung mga yung worship song. Yan kasi para siyang ina-appetite mo yung sarili mo na ginawa ko dati. Parang ready to by this time. Magiging habit na siya. Nagkakaroon ng motivation. Pakikinig ng music. Pero wala Ang na galing siya. Unitin Amen naman. Nagalang yan eh. Amen. May amen ka dyan? Bago tayo mag-pray, may gusto ka lang na kumukorek para mas maganda, para makorek natin. Concerning din niya sa tinuro ko ni Ate Rona, yung pong conscience hindi natin ginagamit po yun. Konsensya. Bigyan ko po ng kasi na-konsensya kasi ako. Hindi po yun tama. Kasi ang konsensya po, ginagamit po ito when Adam and Eve committed sin, their spiritual being died. Namatay po yun. Hindi po yun inalis, kundi namatay. Kung baga part ng body po natin, but hindi po siya nagpa-function. Ang pinakano po yan. Then because God is merciful, inilagay po doon sa ating pong soul, yung pong conscience. Yung conscience mo, halimbawa, mayroong diyang, again, yung kukupit mo, may nakita ko, kukupitin po ninyo. Yun ang conscience mo. Ang sasabihin ng conscience mo, mali yun. Ang sasabihin lang po niya is mali o tama. Yun lang po yung mali, tama. Pero hindi po siya pwede mag-influensya. Kaya ang tao po nung araw, alam niyang mali, pero since wala siyang spirit, hindi po niya magawang tanggihan. Amen. Yun ang pinakano. But the moment that the spirit restored, hindi na po konsensya tawag doon. It is conviction. The Holy Spirit convicted you na huwag mong gagawin yan, masama yan. This time, it is an order and it is a command. Kaya ang tao ngayon, tinuutosan ka na, hindi ko gagawin yan, masama yan. Katulad na nangyari sa mga testimony ng kapatiran. Hindi ko na ginagawa ito, no? Kasi hindi naman ako konsensya. Bakit? Because there is already power para gawin bagay ngayon. Kasi nadinig ko rin si ate, no? Huwag natin babagitin yung konsensya. The konsensya, it is not part of the spirit function, kundi conviction, nagkakaroon tayo ng conviction. Yan ang pinakano po doon. So, every time that you are tempted, at may nagsasabi siya, huwag mong gagawin yan, that is a conviction of the Holy Spirit. Ibig sabihin, nagkakaroon ng guard ang ating puso. Ano po yan, sir? Kaya pag meron ka pang, kaya pag nakukonvict ka pa, ay, nasa iyo pa ang Espiritu. Of course. Ang ganda na tayo dyan. So pag ang conscience, the conscience left, the moment that Lord Jesus Christ That's died. correct. Kasi nandiyan na yung Ni-restore na Spirit. kasi yung Spirit. Amen. Sige, tuloy tayo. Kasi nagugutom na ako, kinain ko din ito.
Paliwanag. Pause mo muna to, pwede? O Ay, hindi po mga. Ano natin nandito. I-on ko naman. Dito ako sa akin, Tore. Ano yung content niya? Ay, sorry, te. Pwede na yung sunogin. Pang Ash Wednesday. Ang dami pa Ash po. Dami. Hindi, ang iba mo, di ba, pintilpin ang ginagamit. May isang pari na pintilpin ang ginamit Para hindi matanggal. mabura. Lakas ng spirit ni, ano, nakakulong yung spirit ni, Wala dito. Okay.